Sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na yung tinatayang sentro ni Emong ay patuloy ang binabaybay itong ilang bahagi ng Northern Luzon. Kanina alas 10 ng umaga, ang typhoon na si Emong ay, or severe tropical storm na si Emong ay tinatayang nasa may bandang vicinity ng Kalanasan, Apayao. Taglay nito, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay abot hanggang 160 kilometers per hour. Samantala dito naman sa kanlurang bahagi nga ng gitna at ng katimugang Luzon, maging dito sa may bandang western section ng Visayas, umiiral pa rin po yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. At dito naman sa labas nga ng ating air responsibility, yung dating bagyong Dante ay napakalayo na po sa kalupaan ng ating bansa. Subalit patuloy din itong nagpapaibay ng habagat kasama nga nitong bagyong si Emong at isa namang tropical storm na may international name na Crosa ay minomonitor din natin dito sa may bandang karagatang Pasipiko. Malayo din po ito at walang ganap na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ano nga ba yung mga nakataas na wind signals dahil sa bagyong si Emong? Makikita po natin dito sa ating wind signal map na yung areas na naka-highlight po ng orange, ito yung may yung mga lugar na posibleng makaranas ng lakas ng hangin na under the tropical cyclone wind signal number 3. Ito po yung northeastern portion ng Ilocos Norte, yung northern portion ng Apayao, at saka yung northwestern portion ng mainland Cagayan. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng yellow, ito po yung lugar under tropical cyclone wind signal number 2. So ulitin po natin, no, yung pinag-uusapan natin ngayon, yung wind signal, ito po yung tinatayang lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar dahil nga po sa bagyong si Emong. So wind signal number 2, nakataas pa rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Apayao, sa northern portion ng Abra, sa may bandang Batanes, sa northern at saka western portion ng mainland Cagayan. Samantala, meron tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa mga areas po na naka-highlight naman ng light blue. Ito yung natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, natitirang bahagi ng Abra, wind signal number 1 din sa northern part ng Benguet, sa buong Kalinga, Mountain Province at Ifugao, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, at saka sa northern portion ng Isabela. So ano nga ba ibig sabihin pag mga nakataas tayong mga wind signal? Ang wind signal po ay patungkol sa lakas na hangin na mararanasan sa mga lugar dahil sa bagyong si Emong, no? At sa mga nabanggit nating lugar, yung malalakas na hangin ay pwede pong makapagpatumba ng ilang uri ng pananim, pwede makasira ng mga kabahayan na gawa sa light materials, or yung mga bahay na gawa sa nipa, yung mga tinatawag nating nipahat. At pwede rin pong makatumba ng ilang linya o poste ng kuryente, lalong-lalo po sa areas na may nakataas na wind signal number 3. As much as possible, manatili po muna sa loob ng bahay habang kasagsagan ng bagyo hanggat hindi pa po nalilip ang wind signal sa inyong lugar. So, ano nga ba yung mga lugar na tinamaan ng sentro ng bagyong si Emong? Kagabi, alas 10:40 ng gabi, ito ay naglandfall dito sa may bandang Agno, Pangasinan, and then binaybay itong karagatan sa kanlurang bahagi ng La Union. At kanina alas 5:10 ng umaga, tumama naman sa Candon City, Ilocos Sur. So sa ngayon, nandito na. Tinatayan natin nasa may bandang vicinity ng Ilocos Norte, itong tinatayang sentro ng bagyong si Emong. At inaasahan nga po natin na posible itong tuluyan ng lumayo ng kalupaan ng ating bansa. At posibleng bukas ng umaga ay nandito na siya sa northern boundary ng ating air responsibility. Inaasahan din natin from severe tropical storm category ay bahagya itong hihina into a tropical storm dahil nga sa patuloy na interaction with the landmass of the northern Luzon area. So nababawasan yung source ng moisture at nababasag din, nadidisorganize yung sirkulasyon ng hangin dahil nga po sa kabundukan ng northern Luzon area. So ulitin natin, no? Ang sentro na ng bagyo si Emong, inaasahan natin na patuloy ngang lalagpas na ng landmass ng ating bansa hanggang sa bukas ay tuloy nang lumabas ng ating air responsibility. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga pag-ulan. Gaya ng binanggit natin kanina, bukod sa bagyong si Emong, ay binabantayan pa rin natin yung umiiral na habagat na pinag-iibayo ng bagyong si Emong, yung dating bagyong Dante at nung tropical storm sa labas nga ng ating air responsibility. Ilang araw na rin nag-uulan dito sa nakararaming bahagi ng Luzon at mapapansin natin ang
24-hour rainfall forecast ay patungkol po sa posibleng dami ng ulan na mararanasan ng mga lugar sa loob ng 24 na oras. Linawin po natin na ito ang nilalaman ng ating weather advisory. Yung posibleng dami ng ulan na mararanasan ng mga lugar sa loob ng 24 na oras. Kumbaga 24-hour period o isang araw. At inaasahan nga natin na ngayon hanggang bukas ng tanghali ay posibleng may mga lalakas sa pag-ulan. More than 200 millimeters of rain dito nga sa Ilocos region at maging dito sa may bandang Benguet at sa Occidental Mindoro. Samantala, heavy to intense rains, yung orange, dito nga sa areas ng Central Luzon, Laguna, Cavite, Batangas, ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region at maging sa lalawigan ng Cagayan. Yung yellow areas naman, including Metro Manila, tinatayang makakaranas ng moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters of rainfall. Tingnan naman natin yung ikalawang araw na forecast, simula naman bukas ng makapananghali hanggang sa darating na linggo ng makapananghali. 24-hour period pa rin po, yung dami ng ulan. Mapapansin natin, bagamat na wala na yung kulay pula, pero yung concentration ng paulan ay halos nandun pa rin po sa kanlurang bahagi nga ng Luzon. So, ilang araw na nag-uulan, nandiyan pa rin yung posibleng mga bahaging lupaan na malapit po sa paanan ng bundok ay malambot na, saturated. Tapos yung mga daluyan ng tubig, yung mga ilog, mataas na ang level, inaasahan po natin na hindi agad-agad huhupa dahil for the next 24 to 48 hours, may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan dito sa mga lalawigan nga sa kanlurang bahagi. At tingnan naman natin yung simula ng linggo ng makapananghali hanggang Lunes, meron pa rin tayong significant amount of rains, moderate to heavy, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ngayon kung i-recall po natin kanina, yung forecast track ng bagyong si Emong, yung particular na paggalaw nito ay makakapag-ibay pa rin ng habagat sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Pero dahan-dahan pong mababawasan yung lugar na apektado. Makikita natin yung unang araw ng forecast, napakarami dito sa kanlurang bahagi ng Northern Central Zone, and then the succeeding forecast periods na 48 hours at 72, nabawasan na po. Pero hindi pa rin po tayo dapat magpakampante, no? Dahil yung mga pag-ulan, pwede pa nga rin pong magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas or yung mga lugar na baha na sa mga oras na ito, hindi po agad-agad na huhupa, magsasubside. Dahil nga ina-anticipate pa rin natin or inaasahan pa rin natin yung mga posibleng pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Yung mga kababayan po nating nakatira na malapit sa mga tabing ilog, at malamang mataas na yung mga level ng tubig doon, ganun din po inaasahan natin, no, hindi basta-basta huhupa at may posibilidad pa rin bahagyang tumaas sa mga susunod na araw dahil sa mga pag-ulan na dulot ng pinagsama epekto ni Emong at ni Habagat. Kaya sa mga kababayan po natin, hindi lamang doon sa mga lugar na may wind signals, kundi maging sa mga lalawigan nga na apektado ng Habagat, maging alerto pa rin po. At as much as possible, stay indoors kung wala naman pong importanteng gagawin sa labas ng bahay. Patuloy ding makinig sa update ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Emong at sa Habagat at patuloy ding makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRR officials para po sa patuloy na disaster preparedness or mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, bukod sa ulan na dala ng pinag-ibayong Habagat, posible rin pong makaranas ng mga pagbugso-bugso ng hangin sa mga lugar na walang wind signal. Ito po yung lugar na apektado ng pinag-ibayong Habagat. Ngayong araw, mga pagbugso ng hangin, posible po sa Central Luzon, doon po sa mga lugar na walang wind signal, sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa buong Visayas, mga pagbugso din ng hangin ngayong araw, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island at Davao Oriental. Ito po yung mga inaasang makakaranas ng epekto ng pinag-ibayong Habagat. Bukas naman, may mga pagbugso pa rin tayo ng hangin, bagamat inaasahan nating malayo na yung bagyo sa Northern Luzon area, pero epekto po ng pinag-ibayong Habagat ay dahan-dahan namang mag-shift from the central part of the country towards the central and northern part of the country. That is from the western section ng Southern Luzon and Central Luzon up to the western section ng Central and Northern Luzon naman po. Dahan-dahan pong akit yung epekto ng Habagat. Kaya bukas, may pagbugso pa rin ng hangin, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon. Ganon din po sa Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula or Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Samantala sa darating naman na linggo, pagbugso ng hangin, asahan pa rin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, dito sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila,
Bicol Region, Mimaropa at sa buong Visayas. Ngayon, yung pagbugso ng hangin na dalang pinag-ibayang habagat, pwede rin po ito makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials o yung mga lumang bahay na alam natin na talagang gawa po sa mga kahoy na medyo dilapidated or damages na. And yung mga karagatan sa paligid po ng mga lugar na may wind signal at ng may pinag-ibayang habagat, inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari po, wag muna po malawot yung mga kababayan natin dito nga sa karagatan sa paligid ng Northern Luzon area, ganun din po sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil inaasahan po natin magiging maalon hanggang sa napakaalon ng mga lagay ng karagatan dyan. Ngayon, ang ipapakita ko naman po, yung tinatawag nating heavy rainfall warning. Ano nga po ang pinagkaiba nito sa weather advisory na pinakita natin kanina? Yung weather advisory nagpapakita ng forecast rainfall sa loob ng susunod na 24 na oras. Daily po. So, 24 hour, 48 hours, 72 hours. Ang weather advisory, ginagamit po ng ating disaster managers para makita nila ano yung inaasang paulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw at makapagplano ahead. Samantala, ang rainfall advisory naman natin, ito yung tinatawag nating nowcasting. Ano nga ba inaasahan nating pag-ulan over the next 3 hours? Mas maikli po yung period. Kumbaga, pinorcast natin kanina sa weather advisory na may pag-ulan sa una, 2 at pangatlong araw. Ngayon, dumating na yung unang araw, kailan natin mararanasan yung malakas na pag-ulan sa forecast period ng weather advisory. So dito, as of 11 a.m. may nakataas po tayong yellow rainfall warning. Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Bataan at Zambales. Samantala, dito naman sa naka-highlight na blue, may mga inaasahan po dyan ng mga pag-ulan. So, the rainfall warning or the rainfall advisory, ang effectivity po ito ay good for 3 hours. So nagpalabas tayo kanina alas 11, posibleng mamayang alas 2 ay may panibago po tayong rainfall advisory. Ito po ay pinapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. Bandang Northern Luzon, meron tayong orange rainfall warning sa Benguet at La Union. Yellow naman sa Ilocos Norte, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra at Apayao. At dito naman po sa may bandang Visayas area, meron tayong orange rainfall warning dito sa may bandang hilagang bahagi ng Palawan. And then yellow rainfall warning dito nga sa Occidental Mindoro. Ilang bahagi din po ng Palawan area at Antique at sa ilang bahagi ng Aklan. Yung naka-highlight naman po ng blue, may inaasahan diyang pag-ulan in the next 3 hours. So, wag po sanang malilito yung mga kababayan natin kapag ginamit natin yung weather advisory. Ang weather advisory nagpapakita ng pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw para maplano natin yung ating activity for the next 2 to 3 days. Samantala, ang rainfall advisory para maplano po natin kung ano yung gagawin natin sa loob ng 3 oras sa araw na mismong nararanasan natin ang pag-ulan.